if I told you who I really was? What if I let you in on my charade? And what if I told you what was really going on? And no more masks and no more parts to play. Oh, there's so much I wanna say, but I'm so scared to give away every little secret that I hide behind. Or would you see me differently? And would that be such a bad thing? I wonder what it would be like if I told you. And what if I told you that it's just a front to hide the insecurities I have? And what if I told you that I'm not as strong as I like to make believe I am? That there's so much I wanna say, but I'm so scared to give away every little secret that I hide behind. Or would you see me differently? And would that be such a bad thing? Well, I wonder what it would be like if I told you. Oh, if I told you. There's so much I wanna say, but I'm so scared to give away every little secret that I hide behind. Oh, would you see me differently? And would that be such a bad thing? Well, I wonder what it would be like if I told you. What if I told you? What would it be like? What would it be like if I told you? What if I told you? Oh, I wonder what it would be like if I told you. Sa pangalan ng Panginoong Diyos, na tayo magteka, ay hindi kaya niya, upang maging aking asawa, upang makasama, at mahawakan ko. Mula sa araw na ito, at kung pakailan, sa hirap at gitna, sa kahirapan, sa kaganahan, sa sakit, at sa kalusugan. Upang mahalin ka, ingatan ka. Hanggat tayo, pag-iwalay ng kamatayan. Alinsunod, sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking
Taos puso pangako sa'yo. Faster than a shooting star, baby, you stole my heart, and I'll never want it back. I never thought it'd be like this, so surprised by your kiss. I didn't have time to react. Living in love feels so dangerous. When you're lost, lost, lost in love, you never wanna find your way out. When you're lost, lost, lost in love, you never wanna be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way. If this turns out to be a dream, please don't wake me. I don't wanna leave this place. Believing in us can feel so dangerous. When you're lost, lost, lost in love, you never wanna find your way out. When you're lost, lost, lost in love, you never wanna be What a lovely mystery, all the ways two hearts can meet. We were made to collide, you and I, you and I. San Patrick Garingo, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito. Lost, lost in love, you never wanna find your way out. Oh, when you're lost, lost, lost in love, you never wanna be, no, you never wanna be here. You never wanna be found.
Tinatanggap mo ba ang babae ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba yung iibigin, aaliwin, igagalang, iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Ikaw naman, Ivy, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo na kasal? Siya ba yung iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at sa tanging sa kanya lang pipisan habang kayo ay nabubuhay? Opo. Sa mga sandaling ito, Diyos, ay aming pong inilalapit sa Panginoon ang dalawang pusong ito, Panginoon, na magtatabi, na kung saan ay aming iniling sa inyo na yung nawang igawad ang pagbabasbas at pagpapala sa dalawang pusong ito, Panginoon, na siyang magtatali sa hapong ito. Aming tinitiwala sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng aming gagawin, na nawa ang lahat ng ito ay makapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyong harapan. Sa inyo ang kapurihan, sa inyo ang kapurihan at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Aming po tayo magsupo. Hindi mainam mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon at sa ipapuwid. Inilapit sa tao ay pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa ngayon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ang dahilan, kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Yes. Nandito po tayong lahat, mga kapatid, upang saksihan natin ang pag-isang dibdib ni Patrick at ni Ivy. Tayong lahat po ay natandito ay may kanya-kanyang nararamdaman. Na kung saan ang nararamdaman ito at iniisip o palapalagan na kung saan itong si Ivy at itong si Patrick, alam po natin na magkahalo po ang tensyon na kanilang nararamdaman ngayon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang kasal? O ano ba ang kahulugan ng kasal? Bakit ko po, mga kapatid? I believe na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pakahulugan kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Ang kasal, mga kapatid, ito ay isang covenant. Isang permanenteng covenant. Ito isang permanenteng pagtitipan o pakikipagtipan ng dalawang magsingiro, ng dalawang pusong ito, katulad ni Patrick at ni Ivy. Ang kasal, mga kapatid, ay isang hiwaga. Kaya ang sabi nga sa Ephesians chapter 5, verse 31, sabi niya, and they two will be one. Diba? At yung dalawa ay magiging isa. Ang buhay mag-asawa, mga kapatid, ito yung long-term commitment na tinatawag. Na kung saan, Patrick, Ivy, magmula sa araw na ito, ay magkakaroon kayo ng commitment na kung saan ang commitment ito ay itatalaga nyo ang bawat isa sa buhay ng bawat isa nyo. Minsan, sa buhay ng mag-asawa, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. May mga sigalot na nangyayari. Why? Kasi hindi maayos ang komunikasyon nila sa bawat isa. Minsan, may mga bagay na nalalaman kung si lalaki na hindi nalalaman ni babae. At ganun din si babae. May mga decision siya
na hindi alam ni lalaki. Kaya kung nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng kapalpakan, ayan na, sisihan na sa bawat isa. At doon na umusbong, doon na nagsisimula yung hindi magandang ugnayan, hindi magandang pakikitungo ng bawat isa. Kaya napakahalaga yan, ang commitment sa buhay mag-asawa. Kailangan sa lahat ng bagay pinag-uusapan yan. Magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kailangan pinag-uusapan yan. Kailangan walang bagay na hindi alam ng bawat isa sa inyo. Ha? Upang sa gayon, sa pamamagitan nun, meron kayong magandang komunikasyon, mawawala yung pagsisihan. Mawawala yung pagtuturuan kung sino may mali o kung sino yung tama. Subalit, kung meron kayong mabuting komunikasyon sa isa't isa, ay makikita nyo ito, yung magandang desisyon ng bawat isa. Nagtutulungan kayo rito. Kung sakali man na mali, o may pagkukulang yung desisyon, andito ka ngayon naaalala na isa para doon sa iyong asawa. Ganon, kung may maganda kayong komunikasyon sa isa't isa, walang bagay na hindi nyo pagkakaintindihan at may pagkakaunawaan. Dahil sa simula pa lang, ay alam nyo na kung ano yung nais, kung ano ang piliin ng bawat isa. Dapat walang inililihim ang bawat isa sa inyo. Dapat lagi kayong hayag sa bawat isa. Dapat laging open kayo sa bawat isa. Yung walang kinikimkim na hindi alam ng isa. Kailangan inihahayag mo ito sa kanya lagi. Nang sa gayon, malaman niya kung anong damdamin na meron dinadala ka para sa kanya. At malaman niya kung anong pagkukulang, pagkakamali ang kanyang nagawa sa bawat isa sa inyo. Kaya napakalaga yan yung komunikasyon na yan. Hindi mo masasabi ng isang relasyon ay isang successful kung hindi maganda ang komunikasyon. Subalit, sa lahat ng larangan ng relasyon, kung maganda ang kanilang communication, yun ang maganda o successful na relasyon. Kaya napakalaga yan ang komunikasyon. Ngayon, kung may mga bagay man, sabay hindi maiiwasan kasi sa buhay mag-asawa, minsan may hindi pagkakaunawaan. At normal lang yun na nangyayari. Naway huwag yung hintayin na lumubog ang araw na hindi nyo kayo naaayos kung ano man yung mga bagay na hindi nyo napag-unawaan. Now, bago magdilim, bago lumubog ang araw, kailangan maayos nyo yung mga bagay-bagay na hindi nyo napagkakaunawaan ng kapatid. So napakahalaga yan mga kapatid. Napakahalaga yan sa buhay mag-asawa. Kung ang mga sangkap na yan, yan ang ating magiging pundasyon at saligan ng iyong pagsasama. At kapag ang mga sangkap na yan, ang siyang ating naging batayan, magkakaroon tayo o magkakaroon kayo ng isang matatag, magkakaroon ng isang maganda, at magkakaroon ng isang masayang pamilya na itatatag. Sa pangalan ng Panginoon Diyos, natanggap kita, ay di kayanan, upang maging aking asawa, upang makasama, at hawakan ko. Mula sa araw na ito, at kung pakailan mo. Sa hirap at gitna, sa kahirapan, sa kaganahan, sa sakit, at sa kalusugan. Upang mahalin ka, ingatan ka, hanggang tayo paghiwalay ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, John Patrick Garingo, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan
sa kasaganahan, sa sakit, at kalusugan. Upang mahalin ka, ingatan ka, hanggang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ivy, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda at dalisay na pag-ibig sa iyo. Papakasal ako sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Patrick, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng dalisay na pag-ibig ko sa iyo. Napapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang piyano ay sagisag ng pag-iisa ng dalawa. Sa pagbubuo ng isang pamilya, inilalarawan din ito ang bukal na loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya, ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanman bilang mag-asawa. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob nito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y maging ilaw ng inyong tahanan, bukal na kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Sige, sa tunod. Buong puso ko namin, pinanagawa ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal, ng kalakasan, at pag-asa, at tahimik na sandigan ng aming pagsasama. Sa katapos ito ay pamuhay at ituro sa aming magiging anak. Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako ng lahat ng kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ang isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae. At buong pagsisikap na bubuhay ng babae at tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us,
Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can Mga make. kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyong lahat ang bagong kasal na si Patrick at si Ivy. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up, but I won't give up on us. God knows I'm tough. He knows we got a lot to learn. God knows we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Pinag-isang ulitin po ang aking apo na si Patrick at Ivy. Maraming salamat po sa gabay at mga tulong sa kanilang Panginoon na sa darating na panahon, ikay kanilang makakapiling. Salamat Panginoon sa mga panauhin, sa lahat ng sponsors, sa lahat ng mga nagtaguyod nitong kasalang ito, Panginoon. At ito ay inaalay namin sa iyo, sa iyong kapurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. The shelter of someone's arms, and there you were. Needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, touching my emotion, I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh yeah, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was such a bore. Everywhere I went, you know, I've been there before. But you brighten up for me all of my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, how sweet
say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away with you because I've fallen in love. Me, no, never have. I'm never gonna stop falling in love with you. Jan Jan and Ivy, best wishes. And by candlelight, make love to me through the night. 'Cause I have run away, yeah. I've run away, yeah, yeah. I have Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Sa lahat na nandito ay kami bilang pamilya ni Patrick ay nagpapasalamat sa pagdalo niyo rito. Ang ama ni Patrick ay nakakabata kong kapatid at siya ay tumano na bumalik pa si Patrick. Ngayon, ang nagtaguyod sa paglaki ni Patrick ay ang nanay niya. Pero sa ngayon, ang nanay niya ay nasa ospital. So, wala siyang magiging ama ngayon, kundi nakakatandang kapatid ng tatay niya na ako. Maliit pa si Patrick ay kilala ko na yan, ang bata niya. Although nasa serbisyo ako ng araw, pero kung nakikita kami, siya ay mabait na tao. At wala akong masasabi sa kanya. At saka, hinihingi ko dito sa mga kasama kong principal sponsors na tulungan din sana ako o gabayan din ng mag-asawa na ito na bago mag-asawa na sana yung maging maganda ang pagsasama nila. Patrick, Jan Patrick kasi ang tawag ko sa kanya dati nung araw is Jan. Jan naman talaga ang pangalan mo, di ba? Jan Patrick. Then Ivy. Kanina ay narinig naman ninyo yung sinabi nung pastor o nagkasal sa inyo. Sana itatak na lang ninyo sa isip niyo at sa puso ninyo na ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. At sana, ang lahat ng bagay ay nadadaan sa pag-uusap. Ang isang bagay na pinag-aawayan lang ng mag-asawa ay isa. Pera. Kung walang may bigay ng lalaki, maingat. Wala ng babae. So sana,
kahit wala kayong ganyan na material, sana ay magsama kayo na maganda. John Patrick, and sana nakikiusap din ako sa mga magulang ni Ivy, nasamahan din ako. Dahil nakikita kami ng bata na ito, niyayakap niya ako. So, kahit wala man yung nanay mo, wala man yung tatay mo, nandito naman yung mga principal and sponsors na kasama ko, nagkagabay sa inyong pagsasama. So if you have problem, Patrick, sana lumapit ka sa akin. Hindi lang nakakatandang kapatid ng ama mo, sana masaya yung ama mo ngayon. Pero wala naman siya, pati yung nanay mo, wala rin. Nandito rin pala yung nakakatandang kapatid ni Imelda, nanay ni John Patrick. So, sa lahat, yun na lang po aking masasabi. Magandang gabi. Napansin nyo, tinanggal ko po itong microphone, lalapitan ko po itong dalawang bagong kasal. Good evening, everyone. Patrick, isa lang masasabi ko sa'yo, always give your wife rifle. Pwedeng ba rin? Ano po? Rifle. Rifle. Pero yun ay isang acronym para sa akin. Kasi yung R, it represents respect, reverence, and responsibility. Now that you are married, you should know the responsibility of having a family. Siyempre, hindi lang responsibility ang kailangan mo, dapat din reverence, which means you have to cling to God all the time. Kasi without Him, you are not here today. Without Him, you should be very thankful for what you have and who you are now. So reverence is very important. Respect. You should always respect one's idea, one's opinion. Never argue all the time. Kasi if there is always an argument, there is the gulo, right? So you have to respect one another, listen to one's opinions, and then later on, decide what is good for you. Letter I, inspiration. Always make your wife an inspiration in your life, Patrick. Kailangan, dahil ikaw niyan ay magiging family man na, gawin mo siyang inspirasyon sa buhay in order to grow as a man and as a man, as a husband, and at the same time, future father. Yun ang letter I, inspiration. Letter F, fidelity. You should only have one woman in life. Fidelity. Kasi mahirap yung kami-kabilaan, ano po. Kailangan maging isa lang ang babae sa buhay mo. Simply you must have a sense of fidelity in you para maging habang buhay mo ay mag-cling kayong dalawa ni Ivy. Okay? Ano yung susunod? Letter L. Love. Love of God, love for one another. Magmahalan kayo, hindi lang bilang mag-asawa, pwede maging magkaibigan, magkapatid. Kasi ang love comes from the home. Di ba? Ang pagmamahal ay nanggagaling sa tahanan. Kung walang pagmamahalan sa loob ng tahanan, hindi magiging successful ang marriage ng mag-asawa. So, love one another. Okay? And the last is letter E. Ano
ang letter E sa palagay mo? Ang letter E ay maging emotionally mature ka. Okay? I'm sure you understand na ang pagiging mature emotionally, yun yung nakakadagdag sa pagiging isang tunay na asawa, pagiging isang tunay na ama, at pagiging isang tunay na kaibigan sa loob ng isang tahanan. Pag emotionally mature ka, magkakaroon ng isang magandang decision. Anything you do will be for your own good. Ang magiging decision ninyo, kapwa, ay para rin sa inyo pagdating ng araw. At kung kayo naman ay magkakaroon na ng mga anak, hopefully, very, very soon na ba? Pag kayo ay magkaroon na ng anak, sana, ang dalangin ko, may you have a very fruitful life. A very wonderful and fruitful life. Dagdagan mo ng iyong faith in God upang lalong maging maganda at makabuluhan ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Sa iyo, Patrick, congratulations, Balong. And to you, Ivy, best wishes and be happy with Patrick. Thank you. Tapos na po yung 1 minuto at 3 oras. Masasabi ko lang sa kanila, successful ang kasal nyo, pray tayo para sa mama mo. Yan lang po. Thank you very much po sa inyong lahat. Of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb, but I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Thank you po sa lahat ng pumunta, kahit na medyo malayo po yung place namin. Nagpapasalamat po ako sa sponsors po namin. Sa mga guests po na pumunta. Then sa mother po ng bride ko. Sa kapatid po ng mama ko. It's full of flowers and heart-shaped boxes. Maraming salamat po. And things we're all too young to know. But